Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Sa kabila po ng pagtatago ni Inday Sara Duterte sa mga detalye kung paano niya ginastos yung 125 million pesos na confidential funds, abay, hindi siya nakalusot dyan. Lumalabas din po ang katotohanan. At ang masaklap dito, naging illegal. Hindi tama yung pagwawaldas niya dito sa confidential funds. Nagsalita ang COA May notice of disallowance. Ibig sabihin na disallow yung mga ginastosan ninyo at dapat yung ibalik yung pera na yan. O, saan ba ginastos itong pera na yan? Ayan, pinambili ng lamesa. Napakarami namang lamesa yan. Pinambili ng mga upuan. Napakarami namang mga upuan yan. Pinambili ng mga gamot. Pwede ba yon? Bawal yon. Dahil hindi yun ang nature ng confidential funds. Nagkaroon ng pang-aabuso sa pagdidesisyon yan. Kasi siguro nasa isip nila, o sige, binigyan tayo ng pera o 125 million. Sige, gastusin natin agad. 11 days lang to, waldasin natin yan. O sige, nag-shopping ng lamesa, ng upuan at ng mga gamot. Yes, maganda yung intention nyo dyan, pero mali yung ginawa ninyo. Kaya nga may notice of disallowance Sabi nila, hindi pa naman final yan Pero COA na mismo nagsabi hindi tama yung naging paggastos. Sige, i-apilan nyo yan sa COA. Dapat may bago kayo mga ebidensya dyan. O mag-cite kayo ng mga probisyon na magsasabing tama yung ginawa ninyo. Or else, iakyat yun ng Korte Suprema. Diyan nyo i-apila yan. Sige, tago kayo ng tago ng impormasyon Ayaw nyo magsalita ng impormasyon na mga detalye ukol dito kung paano nyo ginastos ang pera. Ayan, lumalabas tuloy. Diba, kung in-explain nyo na lang yan sa budget hearing, hindi sana ganito kalala. Ang problema, sinisikreto nyo O yan, ito, nabulgar tuloy. OVP secret funds used for tables, chairs, and medicines. Bawal yan, ka-coffee. Hindi dapat yan ginagastosan ng confidential funds. Pero kung inyong matatandaan noon, nung hearing last year, sinasabi ni Inday, pinambili o ginastos daw po yung confidential funds na yan para matiyak ng safe implementation ng kanilang mga programa. Ay nako, the Commission on Audit had issued a notice of disallowance of 73.28 million pesos. Notice of disallowance na yan. Kung kayo taga-gobyerno, alam nyo ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin na disallowed po yan yung paggastos ninyo at kinakailangan yung isauli yung pera na yan. 73 million pesos ito ka-coffee in confidential expenses incurred by the Office of the Vice President in 2022 because these were not properly documented. Siguro ang ginawa, sige, nagpunta sa Divisoria, pabili ako ng 10 niyan. Nagpunta sa Raon, pabili ako ng 20 niyan. Hindi ganyan sa gobyerno. Binibiding pa yan. Hindi nila alam siguro na may ganyang protocol na kinakailangan sundin. Nakaupo lang nakasalpak lang, hindi na inisip na hindi nila pera yung ginastos. Pera ng gobyerno yan, kaya may mga measures na ipinatutupad ng gobyerno dyan para matiyak na tama yung paggastos sa buwis ng bayan. Ang problema, siguro nang naupo sila dyan, tara, shopping galore tayo, mamili tayo ng lamesa, mamili tayo ng upuan, ito gusto ko ganito quality, etc. 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 Hindi nyo pera yan, pera ng taong bayan yan. A year after the 125 million pesos in confidential funds spent by the Office of the Vice President in just 11 days sparked controversy. The Commission on Audit or COA has confirmed irregularities in most of the expenditures and wants the OVP to return over 73 million pesos in disallowed funds. Paano yan ngayon mga DDS? Pinapasauli po ng COA itong mahigit 73 million pesos na na-disallowed na pondo na winaldas ng Office of the Vice President. Ito po ay mga irregular expenses, hindi mga dokumentado. Paano ngayon yan? Sige, tanggol pa. DDS, ipagtanggol nyo pa yan. Pera nyo din yan. Parte kayo sa nagbigay ng pera na yan dahil nagbabayad kayo ng buwis. Yan, winaldas din po yung pera ninyo sa maling paraan. During deliberations of the OVP's proposed 2.03 billion pesos budget for 2025 at the House of Representatives Appropriations Committee on Tuesday, August 27, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro revealed that the COA had issued a notice of disallowance on 73 million pesos out of the 125 million in confidential expenses incurred by the OBP from December 21 to 31, 2022.
Oh, yung 125, yung iba tama naman daw pala yung naging paggastos. Pero majority o karamihan, mas malaki doon sa pera na yan. 73 million ka coffee, na-disallow. Mali yung paggasta ng opisina ni Inday. Vice President Sara Duterte during the hearing was adamant in refusing to answer questions pertaining to her office's confidential expenses in 2022. Kaya walang maisagot. Kaya ayaw sumagot. Dahil may mali. Dahil may itinatago. Malinaw naman yan, ka-coffee. May itinatago kaya ayaw sagutin ng direkta yung tanong sa kanya ng mga mambabatas. Ito namang si Gloria Macapagal Arroyo, syempre kaibigan niya si Inday Sara Duterte. Pinagtanggol naman na dapat daw itigil na yung issue na yan, dapat papagpahingay na yung issue na yan dahil 2022 pa yan. Sinasabi ng mga mambabatas hindi kasi nagiging parte yan. Yung historical data na yan, nagiging konsiderasyon yan sa nire-request na budget for next year ng kahit na anong ahensya, not only the office of the Vice President. Talaga to si Gloria, maipagtanggol lang sa Inday Sara Duterte. COA Assistant Commissioner Alexander Juliano, however, explained to lawmakers that the notice of disallowance is usually issued if state auditors found the expenditure or fund disbursement to be either irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable. Yan yung mga konsiderasyon kung bakit na-question yan ng COA. Irregular, unnecessary, excessive, labis-labis daw po, extravagant, or unconscionable. A copy of the notice of disallowance dated August 8 showed that among the items disallowed by COA in connection with the OVP's confidential expenses in 2022 was the payment of rewards totaling to 69 million pesos. Sino kaya nakatanggap ng reward? Sige, kaninong binigay ang mga reward na yan? 69 million pesos o reward, Sino mga nakatanggap ng reward na yan? Of which 10 million pesos was in the form of cash. May cash pa. 34.8 million pesos in various goods and 24.93 million worth of medicines. Grocery yung reward. The COA said the OVP failed to submit any document evidencing the success of information gathering and or surveillance activities to support the payment of the rewards. Ibig sabihin, sinasabi mo, nagbigay kami ng reward, ganito kalaki, ganitong milyon, pero wala kang patunay na nagbigay ka ng reward. Paano kami maniniwala? Paano maniniwala ang COA? Sige, COA na lang ang ikumbinsin nyo na totoong nagbigay talaga kayo ng reward dyan. O baka naman keme-keme nyo lang yan. Baka lang imbento nyo lang yan. Nagbigay kayo ng reward pero sa iba napunta yung pera na yan. Yan ang hinihingi ng taong bayan kay VP Sara Duterte. Paliwanag mo, ma'am, kasi pera ng taong bayan yan. Hindi yung I forgo, may keme kung ano-ano pang paulit-ulit na statement. The audit body noted that while the OVP submitted a list of 105 activities supposedly attended by the Vice President or conducted by various offices under the OVP, it did not indicate the particular accomplishments on information gathering or surveillance undertakings that were related to the confidential activities of the agency. Sa madaling sabi, pinipilit nila na pasok doon yung activities nila, pasok yung ginawa nila doon sa paghugot ng pera sa confidential funds. Ang problema hindi Kahit magpasa ka sa COA ng listahan ng mga activities na yan, pero hahanapin ng COA, paano naging confidential yung activity na yan? Ginamigay ng relief. Paano naging confidential dyan? Bakit dyan yung kinuha? Bakit dyan yung chinarge sa pera ng confidential funds? Hindi nga pwede dahil may iba kayong pondo na binigay para dyan sa mga activities na yan. Diba? Sige, pambili mo ng gamot. Hiningian mo na ng budget yan eh. Diba? Nag-request na kayo ng budget pambili ng gamot, pambili ng groceries. Ang tanong, bakit hihingi ka pa o kukuha ka pa ng budget for the same item doon sa confidential funds? O anong nangyari doon sa binigay sa inyo para sa item na yan? Di ba nabigyan na kayo dyan? Mukhang may nagkapera na naman dito ka-coffee. If the expenses were intended as purchase of supplies, the same should have been reflected in the acknowledgement receipt as supplies, not rewards. So yan, na-lecturean kayo ng COA dyan. Bakit kasi yung supplies gagawin yung rewards? In addition, there are no documents to further support their argument that the expenses are not rewards, sabi po ng COA.
ng notice of disallowance ng COA. Problematic talaga ito ka-coffee. Another item disallowed by the audit body was the payment of tables. Ayan, mga lamesa. Ilang lamesa yan? Chairs. Ilang upuan yan? Desktop computers amounting to 3.5 million pesos. Napakaraming lamesa yan. Nasaan yung mga lamesa na yan? Napakaraming monoblocks yan. 3.5 million halaga, lamesa lang. Monoblock at mga desktop computer. Nako, kinuha sa confidential funds. Lastly, the COA said the OVP also failed to submit its accomplishment report on the utilization of its confidential funds to the Office of the President. Yun ang mahirap. Kasi dapat magpapasa kayo, part yan ng compliance ninyo Magpasa kayo ng accomplishment report ninyo sa Office of the President, sa Senate President, at sa Speaker of the House of Representatives as required under the Joint Circular Number 2015-01 dated January 8, 2025. Paano magpapasa si Inday? Galit siya kay Romualdez, House Speaker. Paano siya magpapasa ng accomplishment report dyan? Di ba? Tambalos-los ang tawag niya kay Romualdez. Yung problema, inuutusan ka ng joint circular hindi ka pwedeng kumawala dyan. Kahit galit ka, hindi mo pwedeng pairalin yung emosyon mo dyan. Dahil responsibilidad yan, hindi yan favor. Dahil binigyan kayo ng confidential funds, 125 million yan, magpasa kayo sa Office of the President. Magpasa kayo sa Senate President at sa House Speaker ng inyong accomplishment. Ang problema, walang ginawa si Inday dyan. Dahil galit kay Romualdez, valid bang reason yan? Vice President Duterte has not changed her attitude, which is shocking considering she is the second highest government official. Senate Minority Leader Risa Ontiveros said on Wednesday, August 28. Exactly. Pag tinatanong siya dyan, di niya mai-explain. Pag tinatanong siya, hahanap siya ng ibang issue na ibabato doon sa nagtatanong. Paano mo i-depensa yung budget mo? Paano ka bibigyan ng budget? Hindi mo ma-depensa yung budget mo. Maawa ka naman sa ahensya mo. Hindi lang ikaw yung apektado. Kung hindi ka mabibigyan ng budget dyan, kawawa yung mga manggagawa mo, yung mga empleyado mo, yung program mo. Sige, sabihin na natin valid yung program na yan. Paano mapupondohan yan? Dahil ayaw mo ipaliwanag yung hinihingi mong budget Ma-pride Still hasn't changed her attitude. The sense of entitlement coming from the second highest government official is also of a different kind, which is shocking, sabi ni Ontiveros. Inaranasan mismo ng Ontiveros kung paano nagbratenela paano tantrums itong si Inday Sara Duterte dyan sa hearing dyan sa Senado Duterte went ballistic during Tuesday's House of Representatives Appropriations Committee hearing on her office's proposed 2.03 billion budget for 2025 as he brushed aside almost all questions asked by lawmakers. Wala siyang sasagutin ni isa kahit na anong tanong ninyo dyan. That such an attitude can't pass because that's not just money held by the government. That's money from the people's taxes. And it is right that we should investigate the Congress, whether in the House or here in the Senate. And it is right that every executive official should be accountable for the requested budget. Yan po yung sinasabi dito ni Ontiveros. Kahit vice presidente siya dyan, kahit mabait sa kanya si PBBM, kahit anak siya ni Digong, ang perang ginagastos niya ng kanyang opisina ay pera ng taong bayan at kinakailangan niyang maipaliwanag yan. Every single cent kung saan niya gagastosin yung pera na yan. Dahil hindi niya pera yan. Kung pera niya, wala tayong pakialam dyan. Ang problema, pera ng taong bayan yan Pero pag tanungin mo siya, hindi siya sasagot. Anong klaseng ugali naman yan? Meanwhile, bagong alyansa makabayan o Bayan Secretary General Raymond Palatino said Duterte's office should get zero budget for 2025 for her refusal to account for the spending of her confidential funds. Actually, kung tayo tatanungin din, zero mo talaga yan di ba? Huwag mong bigyan yan. Total, ganyan ka-arrogante Duterte's arrogance hides her fear of being exposed as a notorious spender of people's money, sabi ni Palatino. Rights group Karapatan also chided Duterte for evading questions from progressive lawmakers such as ACT Teachers Party List Representative Franz Castro about her proposed budget. Sabi po sa balitang ito ng One News PH. Sobrang entitled dyan si Inday. Wala maski ang presiding officer gusto niyang palitan diba? Iba rin talaga. Hay nako, grabe. Sana bigyan ng zero budget yan. O kung hindi man zero, wag paabutin ng 1 billion yung budget na yan. Yung mga hinihingi niyang budget na nag-i-exist na sa DSWD, nag-i-exist na sa DOLE, tanggalin na yan, ilipat doon sa mga concerned o line agencies.
Kasi halos wala naman din ginagawa. Sasayang lang tayo ng pera dyan eh. At mismong hindi niya mapaliwanag kung saan ginagastos o paano gagastosin ang pera. Bakit mo bibigyan ng pera yan? Diba? O siya, sige, September 10 ka coffee, yung susunod na hearing sa budget ni Inday Sara Duterte dyan po sa House of Representatives. Sa Senado, wala tayong schedule kung kailan yan, no? Pero sa HOR, yan, September 10. At tabayanan natin kung ganun pa rin ba yung magiging ugali ni Inday Sara Duterte dyan. Pero may narinig ako na yung mambabatas na mag-i-sponsor sa budget ng OVP, makikipag-usap muna sa opisina ni Inday Sara Duterte bago sumalang sa September 10. Sana mabulungan nyo ng tamang asal yan para hindi magagaganyan yan sa House of Representatives. O siya, sige, paalam muna sa inyo. Ka-coffee ka na sa Facebook po kayo, pasuyo na lang, please like and follow. Nasa YouTube po kayo, please click na subscribe at hit nyo na rin ka-coffee yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako ay magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!